Mga kaibigan, alam naman natin na ang Pilipinas ay isang tropical na bansa. Ibig sabihin, nakakaranas tayo ng mataas na temperatura, mataas na humidity at masaganang pag-ulan. Dahil ang Pilipinas ay malapit sa equator. Ibig sabihin niyan mga kaibigan, direkta nasisinagan ng araw ang mga bansang malapit dito. Sa kabila niyan mga kaibigan, ay nangangarap ang ilan sa atin na makapunta sa ibang bansa upang maranasan ang snow or winter tulad ng Japan, Europa at United States. Paano kung sabihin ko sa inyo na may vision ang sikat na psychic na si Rudy Baldwin tungkol sa pagbabago sa klima ng Pilipinas? Ayon sa kanya ay nakikita niya sa kanyang vision na balang araw ang buong Pilipinas ay makabalot ng snow o nyebe. Alam kong iisipin niyo mga kaibigan na imposible itong mangyari dahil tayo ay malapit sa equator. Ayon sa kanyang post ay magbabago ang klima natin na sa araw ng tag-init ay ramdam natin na halos sumahalik na ang araw sa lupa at halos buwaba na ang ulap sa lupa. Ngunit darating ang panahon na ang Pilipinas ay mababalutan ng snow, isang taglamig na hindi magugustuhan ng karamihan. Kahit gaano pa ito katagal na mangyayari, ito ay dadanasin nating lahat. Biglang snow, biglang sobrang init na akala mo tayo ay nasa Saudi at bigla ding balik sa klima na meron tayo ngayon. Pabago-bago, ngunit lahat ng ito ay pagbabago sa klima natin. Makakaranas tayong lahat na halos buong Pilipinas ay naulan ng snow. Hindi pinakita ng bisyong ko kung kailan ito mangyayari o gaano katagal bago ito mangyari. Ngunit ito ay mangyayari sa panahon na hindi natin inaasahan. Mahirap man paniwalaan mga kaibigan, pero hindi ito imposibleng mangyari dahil noong 2024 ay nakaranas tayo ng matinding climate change na tinawag na rare weather phenomena. Ito ang mga kondisyon ng panahon na hindi karaniwang nangyayari sa isang partikular na lugar o normal atmospheric condition. Sa madaling salita mga kaibigan, ito yung bihira o hindi karaniwang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Una sa listahan natin mga kaibigan ay ang pag-ulan ng snow sa Saudi Arabia na tinawag na first time ever in recorded history noong November 2024. Ang nakakapagtaka dito mga kaibigan, napapalibutan ng disyerto ang Saudi Arabia. Dahil bihira ang mga moistures sa mga disyerto, mahirap pabuo ang snow sa mga lugar na ito. Pangalawa mga kaibigan ay ang delay na snow sa Mount Fuji na pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Japan. Early October pa lamang ay dapat unti-unti na binabalot ng snow ang peak na Mount Fuji. Pero natapos ang October 2024 na natiling walang snow. Karaniwang umaabot sa negative 2 degrees Celsius ang temperatura sa summit ng Mount Fuji tuwing October. Ngunit ayon sa Japan Meteorological Agency, pumalo ito ng 1.6 degrees Celsius noong 2024, ang pinakamataas na naitala simula 1932. Noong November 2024, naitala ang first snowfall sa Mount Fuji. Mahigit isang buwang na delay ang pag-snow sa bundok. Ito na ang tinuturing na longest period na walang bumagsak na snow sa Mount Fuji sa nakalipas na 130 years. Pangatlo mga kaibigan ay ang pag-ulan at pagbaha sa Dubai. Ang pinakamataong lungsod sa United Arab Emirates o UAE ay sinalanta na matinding pag-ulan at pagbaha noong April 2024. Ayon sa National Center of Meteorology ng UAE, naranasan ng bansa ang heaviest rainfall sa nakalipas na 75 years sa Dubai. Katubasa daw ng isang taong ulan ang bumuhos sa lungsod in less than 24 hours. Isang desert city ang Dubai na kilala sa kanilang dry o tuyong klima. Bukod dito, sa kita ng tag-init o summer, nangyari ang matinding pag-ulan.
Kaya naman, ikinagulat ng maraming residente ang pagbuhos ng matinding ulan na nagdulot ng mataas na pagbaha. Ang pangyayaring ito, tinawag ng UAE na exceptional event in the UAE's climate history. At ang panguling mga kaibigan ay ang magkakasunod na bagyong tumama sa Pilipinas noong November 2024. Tinawag itong unusual ng NASA. Madalas sa 3 bagyo lang kasi ang nabubuong bagyo sa buwan ng November. Sa Pilipinas, 6 na bagyo ang nanalasa sa bansa noong November. Ang bagyong Christine, Leon, Marce, Nika, Opel at Pipito. Ayon din sa Japan Meteorological Agency, first time na may 4 na magkasabay sa tropical cyclone sa Pacific Ocean noong November. Mula na magtala sila ng record noong 1951. Lahat ng ito kaibigan ay epekto ng climate change. Kaya kung iisipin natin, hindi imposible mangyari ang pangitain ni Rudy Baldwin. Pero sana ay huwag mangyari ito dahil malaking pinsala ang magiging epekto nito sa ating bansa. Maraming mamamatay sa sobrang lamig, magkakaroon ng matinding paggutom at maraming mawawalan ng hanap buhay. Mga hayop, puno at halaman, lahat ng ito ay mawawala. Uulitin ko mga kaibigan, ito ay isang pangitain lamang. Maaaring mangyari ito at maaari din na hindi mangyari ang bagay na to. Nasa atin pa rin kung maniniwala tayo o hindi. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa pangitain? Posible kaya na magkaroon ng snow sa Pilipinas? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat natin tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.